So, good morning. Okay lang? Okay lang? Magandang umaga. Mayong buntag. So, pagkagaling ko lang ng Cebu. Last week pa ako nag-arrive, no? So, kasabot ko, Bisaya. So, good morning, everyone. Uy, parang, okay lang ba kayo? Ano ba to? Ay, sorry. Kaya pala baka kayo mababait, ha? Parang magpasok. So, ibig sabihin ba niyan ay empowered na kayo? Sige, tignan mo muna yung katabi mo kung ayan ba ay mukhang empowered ang itsura. No? Mas pinalakas, mas pinatibay, mas pinatindi. Lalo na after ng confession kahapon. No? Tignan mo naman yung katabi mo. Tindigan mo sa mata, ayan ba ang itsura ng mas pinalakas sa pananampalataya? Mas pinatibay sa lakas ng loob. At syempre, mas pinatindi sa pagmamahal. Alam nyo, naniniwala ako na tulad ni Mama Mary, grabe, ang kabataan ng Pansol ay talaga namang bukod na pinagpala. Bukod kayong pinagpala sa lahat ng mga kabataan. Tanong niyo ako kung bakit. Bakit? Yan, ano? No, dahil sa dinami-rami ng mga kabataang tinawag ng Diyos, kayo ang nakinig, kayo ang tumanggap, at kayo ang tumugon sa Kanya. No? Sa tawag niya na maging missionary disciple. Siguro, hindi naman perpekto yung journey ng bawat isa, di ba? Nag-aaway ba kayo dito? Yes! Very good. Kasi pag walang ganyan, boring, di ba? No, siguro sa kabila ng mga pagod, no? Sa kabila ng inis, na siguro never nakapag-start ng online, ay talaga yung nanggigigil din ako sa mga youth minsan, you know? Usapan 7, darating 8. Dali! Sa kabila siguro ng minsan din, no? Hindi pagkakaunawaan. Sa kabila ng lahat, kayo ay nagpapatuloy sa inyong pagsunod, no? Kay Jesus. Kaya naman, tingnan mo ulit yung katabi mo. Smile. Ngitian mo siya. Ayan. No? At sabihin mo sa kanya, masaya akong nandito ka. Uy, parang di naman kayo masaya. No? At sabihin mo, salamat at nagpapatuloy ka. Parang ayaw yun naman. Salamat at nagpapatuloy ka. Masaya ba kayo dito? No? I think, kung may isa man na pinakamasaya, no, na makita kayo ngayon. Ako nga, nakita ko kayo biglang, pinapanood ko kasi yung mga preachings nung nakaraan. Tapos in the middle, sabi ko kay Bong, di ba nag-brown out, nawala ng ilaw? Si Bong, G pa dito. Nakakita pa ba nila? No? Si Bong, baka ngipin na lang. No? Pero I think, sa kabila ng lahat, ang pinakamasaya ay ang kung sino ang tumawag sa inyo. Sinong tumawag sa inyo? Father Bong? A. Father Bong. B. Kuya Jello. C. Kuya Gabs. D. Ate Gar. E. Ate Elaine. Sino yung tumawag sa inyo? Ha? F. None of the above. Sino? Sige nga, tignan nga, mag-recitation tayo dito. Ginigigil niyo ko. Sige, sinong tumawag sa'yo dito? Sinong tumawag sa'yo dito? Sino? Ayun. Ayun po. No, ang Diyos, no? Ang Diyos ang tumawag sa bawat isa dito. At nung nagpipray ako, Jesus was reminding me, Ange, ito yung unang-unang kailangan mong ipaalala sa kanila. Na sa likod ng mga taong gumagabay at tumutulong sa inyo, ay ang Diyos na unang nagmahal. Ano ba, Lord? Unang pumili, no? Unang tumawag, at unang nagtiwala sa inyo. Una kang minahal, ano ba yun, Lord? Una kang pinili, siyempre naman, una kang tinawag,
at una kang pinagkatiwalaan ng Diyos. Sabi nga sa John 15 verse 16, no? Hindi kayo ang pumili sa akin. Ako ang pumili sa inyo. Naalala ko yung experience ko nung bata pa ako bilang isang missionary disciple. Nung na-meet ko kasi yung Verbum Day, matanda, mga 18 years old ako, no? Tapos, that time, ako yung pinakabata, no? Sa youth reality, sa Pandakan, no? Pandakan yung community namin. Tapos si Jello, siya yung youth coordinator namin that time. No? So ako yung pinakabata. And then dumating yung time na kailangan na nilang mag-level up sa singles reality, no? Sa young professional. So ang naiwan ay 3 na lang kami na youth. Imagine, 3 na lang kami sa youth reality. So ibig sabihin yan, kailangan mag-elect ng panibagong youth coordinator. So, ang election namin is lahat, no? Lahat ng reality. May couples, may young professionals, tapos kaming youth, no? So, bago mag-election, sabi sa akin ng isang misyonera, Ange, what if you will be elected or chosen as the youth coordinator, no? And I told her, no, sister. I can't contribute anything. Only my beauty. Ano ba yun? Yes po. Wala. Wala agad. Lugi agad. Kasi ko, nag-joke pa ako, pero that time, kinabahan na ako. No? So, and then sabi niya sa akin, okay, let us see. No, let us see. So, nag-start na kami, nag-prayer, ganyan. No, election na, sa aming 3, ako lang, no, ang dumating. No? So, okay, nag-election na yung mga couples, mga ganyan. Pagdating sa youth, sabi ng isa, no? Paano yung sa youth? Si Ange lang yung nandito. Hindi naman tayo pwede mag-elect at bumoto nang wala dito. No? Unfair. Tinawagan pa nila yung isa. No? Yung si RV. Tinawagan nila kasi malapit lang yung bahay. Baka pwedeng makapunta. Para magka-election naman kami. No? Ang ending, wala pa rin siya. So ako lang. So may nagtaas ng kamay, sabi ng isa. Kung wala naman palang mga at si Ange lang, di siya na lang, yung youth coordinator. Ay ko, huy, ano ba? So, kinakabahan ako kasi college ako that time, no? Kasi Ange na lang. Pero, na-realize ko na parang, sabi ko, okay, napayas na lang ako kasi nervous na ako. Parang lahat ng mata nasa akin, no? Parang sabi ko, who am I to say no? If there's no other choice. So, feeling ko, nag-yes ako, ang nasa isip ko kasi walang choice. Walang choice. Yun yung reason. Oo ako dahil alam ko, wala namang ibang choice, ako lang yung nandun. No? So, ibig sabihin, walang election na naganap at ako ang humarap, ganyan, no? Na-inspire pa sa akin yung isang couple kasi ang sabi ko sa kanila, who am I to say no? Yay, palakpakan sila. Hindi nila alam, may kasunod yun sa loob ko, who am I to say no? Wala namang choice. No? Hanggang sa pagkaupo ko, nagkamay-kamay na kami ni Jello, congratulations, ikaw ang sumunod. Smile pa ako. Pero pagkaupo ko, siguro napansin itong misyonera na to na hindi naman talaga bukal sa loob ko yung pagtanggap ko. Ang ginawa niya, may binigay siya sa akin na, alam mo yung pinaglalagyan ng boto, box. Tapos, sa loob ng lalagyan na yun, may isang papel na maliit. And it's nice kasi sabi niya sa akin, anuhin mo, buksan mo. So pagbasa ko, yung papel na pinagsusulatan namin ng boto, ito yung nakalagay doon. Thank you, Ange. We knew we could count on you. Father, Jesus, Holy Spirit, Mama Mary. And that time, actually, kinover photo ko pa, kinover photo ko pa. Hanapin niyo sa Facebook ko, pag na-board kayo, masang kayo dito yung naka-cover photo. Kinover photo ko pa yun. And that moment, I was really, really crying. Thank you, Ange. We knew we could count on you. Sabi ko, Lord, wala pa akong napapatunayan, pero alam mong may kaya na akong gawin para sa kapwa ko kabataan.
Lord, wala pa akong napatutunayan, pero pinagkatiwalaan mo na agad ako. Ito yung experience na palagi kong inaalala mula noon hanggang ngayon sa tuwing pinanghihinaan ako ng loob. No? O kaya sa tuwing napapagod ako. Una na akong pinagkatiwalaan. Kahit wala pa akong napapatunayan. Ikaw, ano ang kwento mo? Naniniwala ako na ang bawat Kristiyanong binyagan, ay tinatawag na maging missionary disciple. Sinabi yan ni Pope Francis. Marami ang tinawag, pero kaunti ang tumugon. Sabi ni Father Bong. At kung mapapansin natin, sino ba yung mga taong tumugon sa tawag ng Diyos? Ano yung common sa kanila? Kay Peter, kay Matthew, kay Judas. Ano yung common sa mga disciple na to? Magaling ba sila? Excellent? Very good? No. Because they have experienced that love, that trust in their life that no one else could give. Nauna silang minahal, pinatawad, at pinagkatiwalaan ng Diyos. Ibig sabihin, ang mga taong tumugon sa tawag ng Diyos upang maging missionary disciple ay ang mga taong nakaranas o hinayaan ang sariling maranasan ang pagmamahal ng Diyos. At naniniwala ako na nandito kayo, nandito ang bawat isa. Dahil naranasan mo rin na unang mahalin, unang piliin, unang tawagin, at higit sa lahat, unang pagkatiwalaan, kahit wala ka pang napatutunayan. Sabi ni Pope Francis sa Evangelii Gaudium, number 120, every Christian is a missionary to the extent that he or she has encountered the love of God in Christ Jesus. Who are missionary disciples? We don't need to search in Google or ask ChatGPT. It's very clear. Missionary disciples are those who encountered the love of Christ. Naalala mo pa ba yung karanasan mo na talagang ramdam na ramdam mo yung pagmamahal, pagpili, at pagtawag sa iyo ng Diyos? Siguro nung nagbigay ka ng first testimony mo, nakabado bembe ka, hindi mo alam kung ano ba ito, tama ba itong sasabihin ko, no? Or nagdadrama ka nung malungkot ka, pero ay, na-feel mo yung super presence, no, ni Jesus. Or pinag-lead ka ng animation kahit na feeling mo naman, parehong kaliwa yung paa mo, no? Ito ang naalala ko. Nung ako ay disciple, grabe. Pinag-join ako ng missionary na to. I love this missionary, no? In-invite pa naman ako sa choir. So, syempre, umuuwa ko. Gusto kong kumanta, pero alam naman na pangit yung boses ko. No? So, inano niya ako sa choir, in-invite niya ako sa choir. Hindi ko alam kung kilala niya si Kuya King. Siya yung nagpa-practice sa amin. So, pabilog kami. So, kumakanta kami. Sabi niya, may isang ano eh. Wala. Tapos, inisa-isa kami. Partay. Nag-CR ako. CR muna ako. Hindi ko alam kung anong gagawin ko. So, pagdating sa akin, ako nang may kasalanan. Pero grabe natouch talaga ako. At least, di naman tinawag ako doon para mapahiya, di ba? Di naman, at least pinagkatiwalaan ako. Sige, subukan mo. Pero iba yung feeling, no? Iba yung feeling na pinagkatiwalaan ka, kahit eme-eme ka lang. Kahit alam mo sa sarili mo sometimes no, na hindi mo kaya. May experience ba kayo na gano'n, no? Dito sa Verbum Day, na you felt trusted, you felt capacitated kahit bata ka pa, no? Or kahit matanda ka na, wala sa edad yan, no? Bakit ko ba ito tinatanong, no? Why am I asking this? Dahil yung mga karanasan na yan, ang isa sa magiging lakas at pahinga nyo sa panahong mapapagod at mapanghihinaan kayo ng loob sa journey nyo bilang missionary disciple. Totoo siguro na madami na kayong nagawang recollection,
No? I am very happy every time nakikita ko na, hala, nagpunta sila dito, ganyan, no? Nakita ko nag-preach si ganyan, si ganito. Siguro madami na kayong guidelines na nabigay, talk na nabigay, madaming outreach na natulungan. Pero at the end, ang mag-i-empower sa inyo ay ang pagmamahal at tiwala ng Diyos. Never yung mga bagay na ginawa nyo. Ayan yung isa sa conviction ko, especially this time. Nung nagpipray ako, sabi ko, Lord, totoo, no? Madami na akong no-organize na recollection, kasama yung mga disciples, missionaries. Madami na akong nabigay na guidelines. Madami na akong talk na nabigay. Pero, hindi ko lahat maalala yun. Hindi ko alam kung ano bang ginawa namin. Hindi ko alam kung ano bang pinagsasabi ko, no? Pero, ang hindi ko makakalimutan ay kung paanong pinaramdam sa akin ng Diyos na palpak man o tagumpay yung misyon sa paningin ko, patuloy siyang maniniwala at magtitiwala sa akin. Kalimutan ko man lahat ng ginawa ko, binigay ko, never kong nakakalimutan kung paanong pinaramdam sa akin ng Diyos na may tiwala siya. Palpak man o tagumpay yung misyon sa paningin ko. Actually, ito rin yung paalala ni Jesus sa mga apostoles niya. Sa Luke 10, verses 17 to 20. Luke 10, verses 17 to 20. So sa gospel na to, ito yung bumalik yung 72 na pinadala ni Jesus, no? Sinugo ni Jesus yung 72 na mga tagasunod niya para magpagaling ng sakit, mag-preach, magpaalis ng demonyo. So, nung bumalik na yung mga tagasunod niya mula sa kanilang misyon, excited silang nagkwento kay Jesus. No? Kinuwento nila yung lahat ng ginawa nila. No? Sobrang saya nila. Pero, ano ang sabi sa kanila ni Jesus? Sabi sa kanila ni Jesus, "Magalak kayo, hindi dahil napasunod nyo kahit pa masamang espiritu. Magalak kayo, hindi dahil napasunod nyo kahit pa masamang espiritu. Magalak kayo dahil ang pangalan nyo ay nakasulat sa langit. Palpak man o tagumpay ang gagawin nyo bilang isang missionary disciple, hindi mabubura ang pangalan mo sa langit." Totoo na masaya tayo, no? Kapag may mga natutulungan tayo. Pero paalala sa atin ni Jesus, sana hindi dyan dumipende yung kasiyahan mo, yung attendance mo, no? Bilang isang missionary disciple. Sana hindi ka lang nandito dahil marami kang kayang gawin o maraming pinagagawa sa'yo. Sana nakadepende ka kung sino ka para sa akin. And in my prayer note, Jesus was telling me, "Ange, please remind them na hindi ko sila tinawag para lang gumawa ng maraming bagay. Hindi ko sila tinawag dahil marami silang kayang gawin. Sa totoo lang, lahat ng kabataan, maraming gagawin at maraming kayang gawin. Anong pinagkaiba ng kabataan na nasa labas at kayong nandito dahil ba sa marami kayong ginagawa? Madami din silang gagawin. Dahil ba marami kayong capacity? Uy, they are very talented. Pero anong difference na wala sila rito? Anong difference? Because you have encountered the love of Christ. At ano pa? You open yourself to the gift of friendship of Jesus. Hindi tayo tinawag dahil lang madami tayong gagawin. Kasi sabi ni Jesus, di ba, sa John 15, hindi naman kita alipin, kaibigan kita. Kaibigan kita. Hindi kita alipin. Kaibigan kita. I call you my friend. I call you my friend. So don't depend your joy, your perseverance, just with your capacity or with the many things that you can do. Because the most important is who you are for me. You are my friend. You are my friend. At bilang missionary disciple, may special na tawag si Jesus sa bawat isa na reason kung bakit tayo nandito. Bawat isa sa atin ay narito dahil natanggap natin yung tawag upang maging verbum Dei,
missionary disciple. Very specific. No? Sabi ko kanina, bawat binyagang Katoliko, tinawag upang maging missionary disciple. Pero nandito tayo ngayon dahil yung specific call natin is maging Verbum Dei missionary disciple. Hindi Sisters of Charity, hindi Brothers of St. John, but as Verbum Dei missionary disciple. So ang tanong, narinig ko kasi na ito ay commitment retreat. Sino ka bilang isang Verbum Dei missionary disciple? Ano yung sinasabi mo sa mga kaibigan mo o sa mga nagtatanong sa'yo, ano ba yung Verbum Dei na yan? Ano ba yung pinupuntahan mo? Katoliko ba yan? Kulto ba yan? Ano ba yan? No? Ano yan? Verbum Dei. Magko-commit ka bilang Verbum Dei missionary disciple. Alam mo ba ang ibig sabihin ng i-commit mo? Di sa tinatakot ko kayo, But who are you as Verbum Dei missionary disciples? Sige nga, gusto kong marinig. Hindi to quiz. No? Sige nga, who are you as Verbum Dei missionary disciple? Ano yung unang pumapasok agad sa isip nyo pag Verbum Dei yan? Sige nga. Sige, sinong gusto? Sabihin nyo kahit nasa upuan kayo. Tignan natin. Tingin na lang tayo. Lalapit ba ako? CR po. CR mo na kayo. Sige nga. Sus, ganda mo naman ang caption nyo dun sa diba? Sa page. Sige, anong ginagawa nyo? Sino kayo as Verbum Dei? Missionary disciples. Ano? Sige daw, babe. Nagtitinda ng t-shirt at ha? PPP. Ano yung PPP? No, top valedictorian. Nakaganda, no? To form young people who pray, preach, and practice the Word of God. Okay. In short, ano? Simple. To be, it's in our name. To be Verbum Dei is to be Word of God. It's not only to pray, it's not only to preach, but it's to be Word of God. I am Word of God. You are Word of God. What does it mean to be Word of God? I was thinking, sometimes, perhaps we could fall in the risk to think na Verbum Dei, puro gawa. I mean, like, gawa ka na, wala siyang gagawin. It's very important. Don't get me wrong. Importante. Part yan na ating charism, di ba? Magdasal, mag-reach out, mag-preach. Kasi kung hindi yan mahalaga, wala na tayong School of Apostles, School of this, School of that, School of the Word. No, they are all very important. But what also is something that God is inviting us, no? Is be Word of God. And to be Word of God is to be the presence of Jesus in the world of today. To live and love like Him. To be the incarnated, the living Word of God. Sino dito yung mga magre-renew ng commitment? Taas ang kamay. Mataas na kamay. Sige, sure na kayo? Pag sure ba? Are you sure na? Sige, sure na yan, wala nang atrasan. Sige. May naalala ba kayo sa kinamit nyo last year? Sa Apostolic Commitment? Formula of Apostolic Commitment? May naalala ba kayo? Sige daw. Sige. Ipaalala ko sa inyo. Sure, no? Sige. Sa isang part, no, because I was saying, no, that to be a missionary disciple, Verbum Dei, is to be Word of God. Is to be Word of God.
And this is what you will recommit and you will commit for the first timer. No? In one part of the commitment, it says, this is what you will commit, It says, Jesus, having experienced the call to be your Verbum Dei missionary disciple from my state of life and in this charism, I want to learn to live, feel, think, and love like you, to be the yeast in the dough, light and soul in the midst of society. I want to learn to live, feel, think, and love like you, to be the yeast in the dough, light and salt in the midst of society. Sa madaling salita, ano yung gusto niyong sabihin doon? Jesus, I want to be like you. Simple. Gusto kong maging ikaw. Gusto kong mabuhay, makaramdam, mag-isip, at magmamahal na tulad mo. Na tulad mo. Na maging presence mo ako kung nasaan man ako. To be Verbum Dei is the presence of God. To be the presence of Jesus. To have that same way of living and loving like Him. And this is also the conviction of our Lolo Jaime. Kilala niyo ba si Jaime? Kilala niyo? Very good, no? Jaime, he said, the Word must fuse with my being, or myself into the Word. All my being must be voice, announcement, mission, gospel, good news. I must be Jesus, the anointed, consecrated, the one sent by the Father. It's very clear, no, from our founder. All my being must be voice. Not only that my lips, that my eyes, head, shoulder, knees, and toes, all my being must be voice, announcement, mission, gospel, good news. Naalala ko yung kwento ng isang missionary sa amin, no? Ng aming formator, nung nasa formation course pa kami. Actually, gusto ko talaga nakakarinig ng mga kwento about kay Jaime. Kasi siguro hindi ko na siya naabutan na buhay. No? Parang 2017, I was like you, no, when he died. So, pangarap ko siya noon na mapuntahan. Pero hindi na kami nagkatagpo. No? So, nakikichismis na lang ako, no? Sa mga missionaries, no? Ng mga kwento about kay Jaime. And this is one of the stories that I really like about him. No? Sabi niya, one time daw si Jaime, nagpunta siya at nakisalamuha sa mga mangingisda. Sa mga fishermen. No? So, itong mga mangingisda na to, hindi nila kilala si Jaime. No? So, si Jaime, pag nakadamit siya, yung normal lang. Hindi yung walang ganun-ganun. Ang tawag doon, parang ganun. Basta priest collar, mga ganyan, no? Parang normal lang, no? So, hindi alam ng mga tao na pari pala siya, no? So, si Jaime, nandun sa kanila, nagipagkwentuhan, nagtatanong, kumakain, nagipagtsikahan, no? And then, karamihan daw sa kanila, napapansin na parang iba siya. Parang, madami naman daw nagpupunta doon, nag-visit sa lugar nila, pero ibang-iba si Jaime. Iba yung nape-perceive nila. So, dahil na-curious sila, tinanong daw nila si Jaime, saan ka nakatira? Pwede mo kaming dalhin? Kung asan ka nakatira? Taga saan ka? No? Sabi daw ni Jaime, sige, kung gusto nyo, dadalhin ko kayo sa bahay ko, sa lugar ko. So, okay, no? Umalis sila. Nagpunta sila sa bahay ni Jaime. No? Hindi sa bahay ni Jaime, sa simbahan. Sa parish, kung saan naka-assign si Jaime. So, akala doon ng mga tao, dumaan na sila sa simbahan, no? So, andun daw sila, no? This is the ganyan, the ganyan. So, nagtaka daw sila, so, saan ka nga nakatira? No, sabi ni Jaime, dito ako nakatira. Doon nila palang nalaman na si Jaime ay isang pare. At ang ginawa ni Jaime, ayun, nagdasal sila at nag-preach na nga ang ating founder. No?
Why am I sharing this? I like so much actually that story. First, there we will see na ang pagiging verbum Dei ay hindi lang pag nasa verbum Dei house ka. Pag nasa simbahan ka, you are verbum Dei wherever you are. Because that is your identity. I heard Gab, in his guidelines, mentioning that identity. You are verbum Dei wherever you are. Alam niyo, ko-confess ako no, dati, pag nasa verbum Dei ako, malinaw yung mata ko nung nakakita ng kalat, kaya ako ay bida-bida, ako ay magwawalis at maglilinis. Pero pag nasa bahay ko, parang nabubulag ako. Parang hindi na ako makakita ng mga gagawin ko. Pag sa verbum Dei, baka, yes, sister, do you need this? Sister, pag nasa bahay ko, bakit ako inutusan niyo? Taka, no? Parang pag-iiba ko, no? Pag sa verbum Dei, may pakpak ako. Pag nasa bahay, nagkakapuntot na ako. No? O kaya pag nasa school. Verbum Dei, wherever you are. Kayo, ganun ba kayo? Pag sa verbum Dei, napakabuti mong kaibigan. Pag nasa school, napakasama ng ugali. Ouch. Pero buti na lang, God transforms my heart and our hearts. No? Hindi verbum Dei ka lang pag gusto mo. Pag trip-trip mo, MWF verbum Dei ako, mabait ako ba? Pag TTH, hindi muna. Break muna. Uy, walang break, no? Sabi ni Gab, walang break, walang retirement. Because this is who you are. You are verbum Dei. Wherever and whenever. In Christus Vivit, familiar kayo sa document ni Pope Francis? Really, it's very good. I recommend this. No, you pray with this. It's very beautiful. This Christus Vivit, number 175. Sabi sa unang part, filled with the love of Christ, young people are called to be witnesses of the gospel wherever they find themselves by the way they live. Ibig sabihin, hindi dyan sinabi na, okay, be witnesses of the gospel only wherever you want. No? Kung saan mo lang trip. Pero dito sabi, wherever you find yourself, sa bahay, sa school, sa eskinita, kahit nasa CR kayo, disciple kayo. No? And it's very nice because after that it says, being an apostle does not mean wearing a lapel pin. It is not about speaking the truth, but living it, embodying it, being transformed in Christ. Being apostle does not mean carrying a torch in hand, possessing the light, but being that light. The gospel, more than a lesson, is an example. A message that becomes a life fully lived. Hindi nagsuot si Jaime ng lapel pin or ng priest collar para makilala siya bilang pare. Pero na-sense ng mga tao na may something special sa kanya, na naging curious sila. That is how he lived. So, pagiging verbum Dei missionary disciple, it's not about wearing t-shirt. Sorry. Nauro ka pa na, verbum Dei. I am verbum Dei by t-shirt? No. But on how we live, how we speak, how we relate with others. Hayaan mo maging curious yung mga tao kung ano at sino ang verbum Dei, so kung paano ka mamuhay, hindi lang dahil sa t-shirt mo. Because sila mismo ang lalapit sa inyo. Sabi nga the gospel more than a lesson is an example, a message that becomes a life fully lived. And yung part din na gusto ko, is itong part na sinabi, being an apostle does not mean carrying a torch in hand, possessing the light, but being that light. Hindi lang ikaw ang may hawak ng sulo na nagbibit-bit ng liwanag. Ikaw mismo ang liwanag. Sorry, hindi ako taga-bit-bit ng liwanag. Ako mismo ang liwanag. Sharing and sharing splendid. Ikaw mismo ang liwanag. Hindi lang ikaw ang taga-bit-bit. Kumbaga, hindi lang ikaw ang, ng kandila. Pero ikaw mismo yung liwanag.
Matthew 5 verse 14. You are the light of the world. A town built on a hill cannot be hidden. Ikaw ang liwanag ng Diyos. You are the light of God's word. This is who you are, Verbum. You are the light of my word, wherever and whenever. So 1 Timothy 4 verse 12, it says, don't let anyone look down on you because you are young, but set an example for the believers in speech, in conduct, in love, in faith, and in purity. Hindi sa edad nakabase ang kakayahan ng isang tao na makapagdala ng liwanag o pagbabago kung nasaan siya. Pero, nasa kakayahan niyang makinig sa Diyos, ipahayag yung salita niya, at isabuhay ito. And I just want to end this encouraging you. No? You will soon take your commitment. Excited na ba kayo? Nanginginig ka ba, Duwende? First, I want you to remember that the first commitment that you will have is not with anybody here, but with God. You are committing with God, who loved you first, who called you first, and who trusted you first. Maraming takot sa commitment. Baka daw hindi mapanindigan. No? Bakit ako papasok sa commitment kung hindi ko naman kayang mapanindigan? Or yung iba, natatakot na baka kasi hindi ko kayanin. Baka hindi ko kayanin. Meron namang magko-commit, pero trip-trip lang. No? Pero lagi nating tatandaan, na when God calls, He gives the grace. When God calls, He gives the grace. Your response, the grace of God. Dahil ang Diyos ang unang pumili at tumawag sa atin, Siya rin yung nangakong magko-commit sa atin. Alam niyo minsan, kapag may mga bagay na feeling ko hindi ko kayang gawin, I would always tell God, especially nung kabataan, bata pa naman ako, pero nung mga katulad niya pa ako, ayaw sinasabi, Lord, bala ka, ikaw nagganyan-ganyan sa akin, tapos ngayon, tulungan mo ko nagtitreten. No, but really, always remember that. Hindi ka tatawagin at pipiliin ng Diyos para lang pabayaan ka. No. He will take care of you. Sabi nga ni Ate Darno, kahapon, binigay niyo yung bawat isa sa atin para magtulungan tayo kasi nga hindi madali. At nakita ko rin na magkakaroon kayo ng election. Are you ready, people? Kung sino man ang magpipili sa inyo, tandaan nyo, no? Na bago pa man kayo iboto ng mga kasamahan nyo, si Jesus ang bumoto sa inyo. No? So, G lang, no? G lang. Magkakaroon din kayo ng planning, no? Naka-schedule na. Planning, sipag naman ng mga to, sana all, no? And I find that sometimes planning is not easy. It takes full day. But this is the challenge for us. To be creative, to create a culture of encounter that will also help other young people to build and deepen their relationship and friendship with God. Please, no? Sa pag-iisip ng mga activities, ito yung i-consider natin. Madaming kino-consider, no? But never forget this one question. Would it facilitate a culture of encounter with Jesus and with others? Kasi kung hindi, thank you na lang. Kung hindi, mag-iwalay na tayo. Kasi ito yung sabi ng founder natin eh. Sabi niya, you know, we save someone when we teach him or her how to pray. When we put him or her in contact with Christ. So kung yung gagawin natin is hindi magpuput in contact with Christ, eh ano pa? Mag-iwalay na tayo. Buwagin na natin ito. Charap, no? So always consider this. Would it facilitate a culture of encounter with God? Kahit magsitambling-tambling kayo dyan, kung alam naman na may encounter niyo si Jesus, tumambling-tambling kayo, no? But that, no? Never forget that. Create that culture of encounter. Encounter with God and with one another. And really this morning, no, I said, Lord, thank you for these young people. Because in the paper that Bong gave me, may mga names kasi doon. So, Lord, thank you for these young people.
Tapos na-inspire pa ako sa damit niyo na 5 loaves and 2 fish, no? Naisip ko, natawa ko kasi naisip ko, Lord, these young people, sila yung mga tinapay at isda. Naging isda pa naman. Naibasi ko isda, tapos mga mukha nila. Naman mo. Naisip ko, natatawa kayo na umaga, no? Naisip ko, no? Naisip ko, Lord, parang, bawat isa sa kanila, bawat sa inyo, magiging tinapay at isda. No? Na ibinibigay ni Jesus sa kamay ng Diyos Ama, upang sa pamamagitan nyo, maraming mabusog sa pagmamahal at salita ng Diyos. Allow yourself. Verbum Dei, we are few. Compared to other congregations, Verbum Dei, we are little. We are few. We're like these 5 loaves and 2 fish. But, in the hands of God, really, no, many can be fed with God's love and God's word. Verbum Dei, how beautiful are your feet walking with Jesus, transmitting His life and love through your own life, preaching your good news. You are Verbum Dei. Siguro pag nag-start kayo ng class, introduce yourself. I am Verbum Dei. I am Maria. Women, ha? Ay, ano? Nagbawa. Siguro mag-school na rin kasi ako. Mag-school na kami ni Dali. I am Verbum Dei. No? You are Verbum Dei. You are the living Word of God. You know, how many years na tayo, Verbum Dei? 61, no? 61. And you know, we are still very young in the history of the church. Compared to other congregations who are 100 years, we are very young. Very young, but not too young to make a change in the world. Very few, but not too few, no? To make a difference wherever we are. And in our prayer, we can also ask the intercession of our Mother Mary. It's very beautiful, the sharing of Ate Gar yesterday. No? To ask Mother Mary to also help us, to lend us her yes. In the formula of the apostolic commitment, it says there, no? And we can also pray this prayer, no? I entrust myself to you, Mary, Mother of God and our Mother, and I ask you to help me so that God may accomplish His work in me and like you and with you, pronounce every day, let it be done. Let it be done. Mother Mary, tulad mo, J din kami. This life that we have, we give back to God. As Verbum Dei, youth, missionary, disciples. So in this prayer, we will give you a prayer sheet. And I would like to invite you to reflect on some passage, no, and questions that I put there. But I would like to ask, if you can give more time, I put there yung i-commit ninyo. The formula of the apostolic commitment. And I would like to invite you to read it and pray about it. Pray about it. Because that is what you will commit. And also, if possible, you can also pray your own commitment with Jesus. No? At the back of that, you can make your own commitment with the Father, with Jesus, with Holy Spirit, no? With Mother Mary, and with the community. Your own personal commitment. Let us also ask the intercession of our founder, Jaime Bonet. No? Jaime, help us to be like you. No? Always open, always ready, no? To do the will of God.